So paano ba nakakapag-adjust dito, sir? Ginagawa namin paraan, talagang diskarte. Ngayon, kung pipila ka naman dito sa tagal ng pila, maubos naman ang oras mo. Kaya bahala na kung ano mangyayari sa akin mamayang gabi. Ayan guys, so kasama natin ngayon si Sir Datu, isang magiting na jeepney driver. So sir, ilang taon na po kayo nagda-drive? Bago ako naging jeepney driver, nag-tricycle muna ako dito sa Pasay. Pagpasok ko ng edad 18, nakakuha na ako ng lisensya. Naging tricycle driver ako ng 14 years. Tagal din sir, 14 years din po ng tricycle, sir. Oo. Paano po kayo nag-shift from tricycle to jeep? Ngayon, dahil nga naging presidente ako, napa-enkwentro ako sa mga member ko na pa-duelo ako hanggang sa ibenta ko na lang ang tricycle ko at Okay. nag-multicab naman ako ngayon. Multicab naman. Oo, dahil nagkaroon na ng MOA. So from tricycle to multicab naman, sir. So kamusta naman po yung naging buhay niyo sa multicab? Nung nag-multicab ako, nung una maganda kasi itong MOA, bago pa lang. Bago pa lang eh. Maraming masyal. Tsaka isa pa, walang masyadong kakumpetensya dito sa kahabaan ng Makapagal. Ngayon dinadaanan na ng maraming bus. Humina. Kaya dito naman ako sumamba sa jeep. Nag-umpisa akong mag-jeep bago mag-pandemic. Kaya nung magkaroon ng pandemya, nawala ang biyahe ng jeep, naisipan ko magtinda ng taho. Nung magtinda ako ng taho, okay naman ang kita. Kaya lang, nung maganap ang digmaan sa Middle East, medyo bumaba ang kita ko. Yung presyo ng soybeans na binibili ko sa Divisoria, dating 1.8 ang 50 kilos. Hanggang sa tumaas na tumaas, hanggang naging 3.6. Sir, ilang taon na po kayo namamasada ng isang jeepney? 3 taon uli ako bibiyahe. Simula nung tawag ko ang pagtitinda ng tao. Ano po ang masasabi natin ngayong medyo ang tumataas ng ating gas? Dahil nga patuloy na ang nagaganap na digmaan sa Middle East, talagang apektado tayo. Ngayon, pagdating sa taan, di naman kaming mga jeepney driver ng apektado. Halos lahat ng kumukonsumo ng gasolina. Kinikita namin dahil sa pagod namin napupunta sa pagbili ng diesel. So paano ba nakakapag-adjust dito, sir? Ginagawa namin paraan, talagang diskarte. Ngayon, kung pipila ka naman dito sa tagal ng pila, maubos naman ang oras mo. Kaya bahala na kung ano mangyayari sa akin mamayang gabi. And nakakalungkot lang din, sir, dahil parang isa ang mga jeepney driver sa pinaka naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng gas dito sa ating Pilipinas. Masasabi niyo ba bang sapat ang kinikita natin araw-araw? Sa ngayon, nakakapagtyaga pa. Pero baka bukas makalawa, baka bitawan ko na to at babalik ako sa pagiging vendor. Bakit tayo magpapakahirap, magpapakapagod kung meron namang ibang choices na pagpipilian para mabuhay? At sa akin naman, kahit anong hirap ng buhay, maging patas tayo. Huwag tayong gagawa ng labag sa batas, pag-agrabyado ng kapwa para lang may makain tayo sa araw-araw. Para kanino po kayo nagtatrabaho araw-araw? Para sa minamahal sa buhay. Hanggat maaari, susuporta ako hanggat kaya ko. Maraming salamat po sa kasipagan at kagitingan nyo bilang isang ama at bilang isang jeepney driver. Higit po kami sumasaludo sa inyo pong kagitingan at kasipagan at dahil po dyan, meron po kaming munting regalo po para sa inyo from Tai Chi. Ito po yung mga liniment at ibang mga bagay na maaaring makatulong para maibsan ng inyong hilo, sakit na katawan. Salamat, Tai Chi! Salamat sa iyo, Tai Chi!